Ama namin Diyos na nasa langit, Lord, kami ngay umaasa, Panginoon, katulad ng aming inawit, Lord, as we gather, Lord God. Hayaan niyo po ang inyong Espiritu, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Uwi kami na taglay ang inyong kapahingahan, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, Lord God, iandaan niyo lang po aming buong katauhan, laman, Espiritu at kaluluwa, Panginoon Diyos, Lord God. Ano man ang aming kahinaan, ano man ang pagkukulang, Panginoon, ng bawat isa, patawarin niyo lang po kami, ilagay niyo po ito sa ilalim ng inyong dugo, Panginoon. At patuloy lang po kayo na mayangat sa aming kalagitnaan, O Diyos, Lord God. Mangusap po kayo, ang inyong mga salita, Panginoon. Gawin niyo po, Panginoon Diyos, Lord God, na panibagong karagdagang lakas, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan niyo pong sisidlang ito, Lord God, ay mapuno, Panginoon, ang inyong pagpapalang espiritual. Maraming salamat po, Ama. Lord, minsan pa, inaangat din po namin ang mga kapatid namin na naglalakbay, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. Lord, kayo po mag-provide ng mga masasakyan at hawiin niyo po anumang, Lord God, sa gabal sa daan, O Diyos, Lord God. Lord, hayaan niyo po na sama-sama kaming magpuri at sumamba sa inyo. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, ang inyong mga salita, Lord God, at ang inyong gawain. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tutuloy lang po natin itong 70 weeks of Daniel. Ito na po yung last part. Part 5. At praise God. Hallelujah. At Lord willing, kung may time po tayo, gusto ko mag-open ng question and answer para bago natin to isara itong subject na to. Kung ano man yung katanungan nyo simula sa part 1 hanggang dito sa part 5, mabigyan daan natin. Praise God. At magbabasa lang po muna tayo ng mga talata. At the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee that thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and they understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of war, desolations are determined. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Makakapo na po tayo. Praise God. Amen. So natalakay na natin na yung from part 1 hanggang narito na tayo sa huling kabanata, no, na praise God. See, kaya sabi ko nga, whether you like it or not, gustuhin nyo man to o ayaw nyo, nakatala po ito, nakasulat ito. Sabi nga rito sa huling, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of war, desolations are determined. Kaya nga,
pagdating natin sa kinabukasan, lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag kayong masyado mag-isip tungkol sa kinabukasan. Wala tayong magawa. No? Ito yung panahon na sabi nga, kaharian laban sa kaharian. Praise the Lord. No? At dito rin sinasabi nga na, maski itong sa Daniel 70 weeks, sabi nga ganito, sa 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince shall come to destroy. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. In the end thereof shall be with the flood. Kaya wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Praise God. Kasi nakatalaga ito eh. At sabi nga sa huli, magkakaroon ng gera. Hindi lang basta gera. Desolations are determined. Talagang ibig sabihin, mauubos lahat. Mawawala lahat. At yan din sinabi ng Panginoong Jesus, di ba? Sabi niya, walang bato na nakapatong sa kapwa bato. Praise God. So lahat yan, yung mga pananalitang yan, kung sumahin nyo, from Old Testament to the New Testament, wala itong magandang sinasabi. Kaya kahit basahin nyo ang Revelation, wala talagang magandang pangako ang Diyos na magaganap sa panahong ito. Hanggang dumating yung tinatawag nga nating araw ng Diyos. Doon lang magkakaroon tayo ng magandang pangyayari sa mundong ito, na kung saan ay babalik lahat. Lahat ng nawala sa Garden of Eden, yung buong plano ng Diyos na napakaganda, babalik lahat dito sa ating panahon. Praise God. So, nire-review ko lang ito ng konti para makita nga natin. Hallelujah. So, mamaya, Lord willing, kung meron pang time, so magbubukas ako ng question and answer. Dahil, praise God, this coming Thursday, papunta kami kina Sister Pat sa Finland. Praise God. So, sama nyo lang din kami sa prayer. Praise the Lord. At maging pagpapala rin tayo sa lugar na yon. Praise God. See, it's been a 3 years promise in the making. Praise God. Sabi nga kay Sister Pat sa mag-asawa, Lord willing, makapasyal tayo doon. At alam naman na kalakasan natin ang bawat isa pag nakikita natin ang bawat isa. Praise God. So, sama nyo lang kami sa prayer. So up to now, dalawa pa lang kami ni sister wife. So Lord willing, umabot din yung visa ni Sister Ruth. Kung hindi, dalawa lang talaga kami. Praise God. Praise the Lord. See, so this is, then remember the book, nakaparallel ito, Book of Daniel, Book of Revelation, at saka yung opening ng seals, nakaparallel lahat yan, yan tatlong aklat na yan, sa bawat isa, Praise God. See? So last week, natalakay nga natin, praise God. Hallelujah. So tayo, nasaan ba tayo? Nandirito tayo, di ba? Sa Seventh Church, tinatawag nga natin Gentile Dispensation. Praise God. Hallelujah. So nakita natin na kung ano yung mga nagaganap dito sa atin, di ba? Nagader ang bansang Israel, kaya sabi ko nga, itong buong trumpet na ito, tumulog ito before ng rapture, o dito sa ating kapanahunan. Praise God. See, na kapag tumutunog ang trumpeta, it's symbolized, sabi nga, anong purpose, praise God. Tandaan nyo, you need to know, kailangan makita natin yung purpose ng bawat ginagawa ng Israel. The book of Revelation is a book of symbols, Praise God. See, so pag may tumutulog na trumpet sa book of Revelations, di ba? So anong ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun, praise God. See, magagather ang bansang Israel. Kaya kapag nakikita nating
nabubuo o bumabalik ang bansang Israel sa lupang pangako, tumutunog yung trumpeta. No? Tandaan nyo, for almost 2,000 years, walang bansang Israel. No? After nang kubin sila ng Roman Empire, ni General Titus, nawala ang Israel sa mapa. 70 AD, paglagpas nun, wala ng Israel. Praise God. Bumalik lang ang bansang Israel. Naging bansa siya 1946. No? Praise God. See? Hallelujah. At then, sabi nga ng Biblia, kapag nakita na ninyo na ang puno ng igos ay nananariwa, isa lang ang ibig sabihin nun, no? Praise God. Naroon na siya sa mga pintuan at kumakatok. Diba? Praise God. Yan ang simbolo, sabi nga, yan ang parabulo ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Diba? Sabi niya, totoo bang babalik ang Panginoong Hesus? Totoo bang babalik siya? Bago siya bumalik, He show us this season. Praise God. Time and season. Diba? Pinakita niya muna yung mga pangyayari. Praise God. See? May mangyayari muna bago siya bumalik. No? Hindi niya sasabihin, babalik ako ng 2017, di ba? O 2020. Walang ganon. But God gave us the season. No? Praise God. See, kaya sabi niya, nalalaman ninyo, di ba? Kung uulan o tag-araw. Lalabas kayo, titignan niyo yung alapaa, pero hindi niyo makita. Hindi niyo malaman kung kailan ako babalik. Sabi niya, pag nakita na ninyo na muling nanariwa ang puno ng igos. Ano ang puno ng igos? Yan po yung bansang Israel. Di ba? Praise God. Sabi niya, pag nakita nyo ang bansang Israel ay bumalik. Bumalik ito sa lupang pangako. Ibig sabihin yan, no? Babalik na siya. Malapit na. And 1946 pa yung pastor eh. Di ba? So tandaan ninyo, sa mata ng Diyos, praise God. Hallelujah. Walang halaga yung 1946. Walang halaga sa Kanya yung oras. Praise God. Dahil ang Diyos ay hindi sakop ng kalendaryo ng tao. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Praise God. See? Kaya yung ilang daang taon, praise God, ilang oras pa lang yun sa Diyos. No? Praise God. Sa atin matagal na, pero sa Panginoon, kapranggot lang yun. No? Praise God. Hallelujah. See, kaya alam na natin, tumutunog itong trumpeta nung bumalik sila. So, anong binabadya nun? Yung pagbabalik ng ating Panginoon. So, tandaan nyo, babalik siya. Sa ayon sa gusto nyo, babalik siya. Ito'y lagi ko rin sinasabi. Kahit ano pa ang reliyon mo, kahit hindi mo alam ang Biblia, kahit hindi mo naunawaan ang Biblia, kahit hindi ka naniniwala, tutuparin lang ng Diyos yung Kanyang sinalita. Praise God. See? Kaya sabi ko nga, ako naniniwala ako sa Biblia. Nung una, praise God. Hindi ako nagbabasa hanggang age, I think, 27. Doon lang ako first time na sabihin nga natin na talagang nagbasa. Praise God. See? Pero below that, alam kong may Biblia. Di ba? Alam ko lang may Biblia. Pero kung sabihin mo, Pastor, alam mo ba kung ano laban ng Biblia? Hindi nga ako marunong ng prayer ng Ama namin eh. Hindi ko nga alam yun eh. Biblia pa. Praise God. See, at the age of 27, doon lang talaga ako nakapagbasa. At habang binabasa ko ngayon, praise God. See, talagang nangungusap ang Diyos sa akin hanggang umabot ako nga doon sa Book of Revelation. Ang daming kong katanungan, ano ba ang aklat ito? Praise God. Bakit puro ganito? Parang, paano maiintindihan? Praise God. Hanggang, sabi nga natin mamit natin yung mensahe. Malaman natin na mayroong propeta, then ano ang purpose ng prophet. Ang prophet, he is a divine revealer. Praise God.
siya ang naghahayag, no? Kasi ganun ang way ng Diyos. Wala tayong magawa rin. Praise God. Wala tayong magawa. Sabi ng iba, hindi sila naniniwala sa propeta. Wala rin tayong magawa kung hindi sila naniniwala. Naintindihan niyo ako? But I believe. Yun lang gusto ko sabihin sa inyo. Pero hindi ako naniniwala na basta lang naniniwala. Praise God. Nakita ko kung paano vinindicate ng Diyos yung kanyang ministry. Praise God. See? Hallelujah. Na bago mangyari ang isang bagay, sinasabi sa kanya, yung mga nangyaring bagay, inilalantad din sa kanya. Praise God. Kaya itong mga bagay nito, inilantad din sa ating propeta sa panahong ito. No? Pinakita kung anong mangyayari, yung pagbabalik ng bansang Israel, no? Fulfillment ng fig trees. Praise God. Hallelujah. See, sabi ko nga, kailangan matyagan nyo yung paligid ninyo. Kaya nga, this message is a prophetic message. Praise God. It has something to do about, no? Ito'y may kaugnayan. Tandaan nyo, ang mensahe, praise God, may kaugnayan sa mga nagaganap sa ating paligid, para maintindihan ninyo kung anong oras na tayo, kung anong panahon na ito. So at the same time, praise God. Kaya nga yan din ang sinabi ni Pedro, di ba? Yamang makikita nyong masusupok lang ang lahat ng bagay. Anong klaseng pamumuhay ang dapat nyong ipamuhay? Di ba? Praise God. Hallelujah. Masusunog lang ang lahat ng bagay. Sabi niya, anong klaseng buhay ang ipamumuhay ninyo? Kung alam ninyo yung bahay ninyo, lahat ng ari-arian nyo bukas masusunog. Ano gagawin nyo? Di ba? O kaya kung malalaman ninyo, praise God. See? Pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, magugunaw ang mundo. Anong klaseng buhay ang ipamumuhay ninyo? Magwawala ba kayo? Hallelujah. Dahil alam na ninyong magugunaw o mamumuhay kayo? Praise God. Sa katwiran, no? Kaya, praise God, tandaan nyo, kaya nga sabi ko nga, kung kayo itinalaga ng Diyos sa katwiran o sa righteousness, pipiliin nyo yung katwiran. Yung iba, hindi. Pag alam nilang magugunaw na rin, magwala na lang tayo. Di ba? So, makikita nyo, iba-iba yung takbo ng isip ng tao, Di ba? Praise God. Talagang merong taong mga itinalaga sa kapahamakan. No? Merong mga taong itinalaga para sa kaharian ng Diyos. No? Praise God. See? Hallelujah. Kaya nakikita natin ang mga bagay nito. Kaya sabi nga, ang susunod lang, tandaan nyo, walang pag-asa, tandaan nyo, sa gobyerno. Kahit pagpalit-palitin natin ang gobyerno natin, ngayon meron tayong gobyerno, lahat ata ngayon ng gobyerno sa buong mundo, ang napipili ngayon yung mga mababaksik na namumuno, no? Yung mga, praise God, ang gusto ng tao ngayon, pag-gera na lang. Di ba? Sawang-sawa na yung tao sa mga usap-usap kaya nga yung gobyerno natin ngayon, di ba? Praise God. Tama na yung mga justice system. Patay kung patay. Bakit? Sawa na kasi ang tao sa hustisya ng tao. Nasundan niyo ko. I have nothing against the person, okay? Wala akong against sa tao. Yung sistema kasi. Di ba? Yun ang bulok praise God. Hindi naman na sabi nga natin, walang problema. Di ba? Praise God. Kung ang mga yung mga nasa hustisya lang talaga, pag merong ganyang kaso, hallelujah. Sa loob ng 6 na buwan, tapusin natin. Di ba? Praise God. Praise God. Lahat ng tao gusto ng hustisya. Di ba? Pero kapag ganyan, katagal ang hustisya, bago matapos ang isang kaso 10 taon, bago mag-umpisa 3 taon, praise God. See? Kaya sabi, barilin mo na lang siguro, di ba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya yung mga tao pumapabor ngayon sa mga ganyang klaseng eksena, no? I'm also against it, no? Pero praise God, sabi ko nga kaya nga ako, ang gusto ko yung darating na hustisya. Di ba? Hallelujah. Darating na pamahalaan. Anong pamahalaan yon?
pamahalaan ng Diyos, no? Praise God. See, but for now, konting tiis, di ba? Praise God. Hallelujah. So then, matatapos po itong tinatawag na nating panahon natin sa rapture. This age, ang panahon natin, dito na nagbiblend yung tinatawag nga nating eternity, time and eternity. Ito yung panahon na yan. Tandaan nyo, kaya nga sabi nga, we are now sitting in the heavenly places. Ang bride ngayon ay nakaupo. Saan tayo nakaupo? Sa mga makalangit na dako. Diba? Kaya sabi nga, ang katawang ito, this flesh, see, nakaupo ito sa oras. Meron narito tayo na merong panahon, merong oras. Pero ang kaluluwa natin, mga kapatid, naroon na tayo nakaupo ito sa sangkalangitan. Spiritually speaking. Hindi hiwalay yung kaluluwa mo sa katawan, no? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung kaisipan natin, di ba? Kaya nga, we are not so much concerned. Hindi tayo masyadong concerned. But we are not irresponsible people, okay? Gusto ko lang, pag nagsasalita ako ng ganyan, praise God, please don't misquote me, okay? Wag niyo sasabihin sa akin, sabi ni Pastor Nestor, magra-rapture na, kaya ano pang gagawin ko? Praise God, di ba? Hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako gagawa ng ganito. Magra-rapture na magugunaw na rin ang mundo Praise God. See, don't be an irresponsible person, no? Okay? Praise God. Hallelujah. So pag sinasabi ko yung mga ganyang bagay, tayo, nakaupo na tayo sa mga makalangit na dako, yung katawan natin, narito pa tayo. Sakop ito ng oras, kaya nga nagkakasakit ito, mamamatay ito, namamatay ito. Praise God. Pero ang mahalaga, naroon na tayo. Praise God. Na kung mamatay man tayo, o abutan tayo ng Diyos ng buhay, ang mahalaga, kasama tayo sa rapture. Tandaan nyo yan. Yan lang ang mahalaga. Praise God. See? Hallelujah. Kaya, sabi ko nga, we are not so much concerned about the future. Hindi tayo masyadong concerned sa kinabukasan, but we are not irresponsible person. We are a responsible people. Praise God. See, inihahanda rin natin ang kinabukasan natin. Kaya diyan pumapasok yung sinabi ng mensahe, kung nagtatanim kayo ng kamote, magtanim kayo ng kamote. Okay? Praise God. See, paano kayo magtatanim ng kamote? Magtanim kayo ng kamote na tila baga. Praise God. Na 100 taon pa ang pagbabalik ng Panginoon. Mamuhay kayo habang nagtatanim kayo ng kamote. Di ba? Na tila baga na darating na siya ngayon. So, praise God. Kaya nga sabi ko, paano kayo magtatrabaho? Di magtatrabaho kayo talaga na may, praise God, na maayos. Hallelujah. Di ba? So magaganap itong rapture sa ayot sa gusto ninyo, sa maniwala kayo sa hindi. May mga taong biglang mawawala. Hallelujah. Sa isang kisap mata. Pero sabi nga, bago mangyari yan, maraming pangyayari. Kaya yung mga nakikita nyo sa kapaligiran natin, digmaan, lindol, gutom, salot, nakasulat lahat sa Biblia yan. Sasabihin mo sa akin, Pastor Nestor, talaga naman mangyayari yan Alam niyo mga kapatid, hindi dapat mangyayari yan. Bakit? Sa katalinuhan ng tao, hindi dapat mangyari yan. Diba? Hallelujah. Lahat ngayon, mayroon tayong solusyon. Praise God. Pero sa kasakiman kasi ng tao, sabi nga sa Timoteo, di ba? Ang huling araw ay mapanganib. Bakit? Dahil ang tao ay magiging makasarili, magiging sakim.
Praise God. See? Hallelujah. Di ba? Ipinagpapalit nila ang kapakanan, ang kaligtasan ng tao doon sa perang kikitain nila. Di ba? Katulad lang nga, sabi nga, hallelujah, yung mga minero natin. Wala naman masama. Masama ba magmina? Hindi. Buong mundo nagmimina eh. Di ba? Pero merong mga lugar na hindi dapat minahin. Oh? Praise God. Hallelujah. Oh, para bang naalala ko yung nag-aaral kami. Sabi, wag ka magtatayo ng poso sa tabi ng Poso Negro. Di ba? Praise God. See? Pag doon ka nagtanim ng poso, di ba? Praise God. Kahit anong safety na sinasabi mo, walang mangyayari. Oh? See? Masama sa katawan yun. Hallelujah. Pero dahil nga sabi nga praise God, dahil sa kasakiman ng tao, no? Praise God. See? Yan ang problema. Kaya nga sabi ko, dapat bang magkaroon niyang pastor? Hindi nga di ba? Praise God. Hallelujah. Yung mga malalakas na lindol, sinisisi nila kung ano-ano mga di ba? Kung ano mga fault line, mga ring of fire. Hallelujah. Hindi yun praise God. Yung mga climate changes, di ba? Sabi nila, dahil marami ng ganito, maraming pollution. Hindi yun di ba? Kahit anong gawin nyo, praise God, itong mga lindol na to, hallelujah. Dati, bago kumilos siya mga tectonic plate na yan, taon. Praise God. Dito lang sa atin 1 linggo, puro lindol Hallelujah. Di ba nung nakaraan? Praise God. Nakaraang buwan. Hallelujah. Then pinakita sa atin, bakit may mga paglindol, bakit masyadong mainit, di ba? Bakit? Kasi itong mga langis sa ilalim ng lupa. Hinigop nila lahat yan sinipsip Di ba? Isipin nyo, kaya nga sabi ko nga common sense lang yan Magpatakbo kayo ng makina kahit na anong motor Motorsiklo, kotse, di ba? Praise God, patakbuhin nyo ng walang langis yan. May gasolina nga, walang langis. Anong mangyayari sa kotse nyo? Mag-o-overheat yan. Kaya nga sabi ng message, kaya nilagyan ng Diyos ng langis ang mundo. Para pag umiikot-ikot yung mga batong yan, may lubricant. Sinipsip ng tao. Di ba? Hallelujah. Ano nangyari? See? Kaya nag-o-overheat ang mundo. Wala tayong magawa. Kaya sabi ko, anong magagawa nyo? Sisisihin pa yung mga tricycle driver. Sa dami raw ng tricycle ang daming usok. Di ba? Praise God. Hallelujah. Tapos yung mga lindol na yan. Kaya nga sabi ng message, sabi nga ng prophet hindi nyo ba naiintindihan kung bakit may ginto ang ilalim ng lupa? Bakit may bakal? Para lang itong building Di ba? Gumawa ka nga, sabi niya, gumawa ka nga ng building na walang bakal. Hallelujah. Puro semento, bato, buhangin. Ano mangyayari sa building na yon, di ba? Praise God. Magko-collapse lang yon. Kaya sabi niya, ganyan na nangyayari. Kaya nga itong mga paglindol mayat-maya, no? Hallelujah. Kaya nakikita natin yan. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, kaya ako umaasa ako ng rapture. Praise God. Kaya ako naniniwala ako sa Biblia, ako naniniwala ako sa rapture. Praise God. Pero sabi ko nga, hindi ako naniniwala na bago mag-rapture papasok ako ng tribulation. Yan ang hindi ko kayang paniwalaan. Kahit na hindi ko pa alam ang mensahe, talagang hindi ako naniniwala na napapasok ako ng tribulation. Dahil mga kapatid, hallelujah,
nung mabasa ko ang Book of Revelation, hallelujah, hindi ko pa alam ang mensahe noon. Nakakatakot. Oh? Sabi ko, sobra naman nakakatakot ito. Isipin nyo, lahat ng tao magkakabukol. Matutuyo yung mga ilog. Oh? Saan ka tatakbo? Yung mga tao magtatago sa bundok, di ba? Praise God, pati yung mga bundok maglulundagan. Kasi gugulong yung mga bato. Sabi ko, saan magtatago ang tao? Tapos narinig ko pa, meron pa yung Antikristo, may tatakan pa ng 666, na kapag hindi ka, sabi niya, kapag wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta. Ano kakainin mo? Praise God. Tandaan nyo ito mga kapatid. May implement lang yan if there are scarcity of supplies. Oh? Praise God. Sasabihin nyo, pag wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makapagbebenta. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Bago mangyari yan, kailangan muna maubos itong stocks, itong supplies. Praise God. Siyempre, pag kulang na yung supplies, kukontrolin mo yan. Praise God. Kasi kung hindi, baka biglang maubos. Praise God. Bakit, hallelujah, bakit magiging ganyan? Di ba? Kasi nga, itong mga kalamidad na nagbabadya sa atin. Pagbuhos niya mga vials na yan, di ba? Kaya pagdating mo sa Great Tribulation, bubuhos yung mga vials na yan. Matutuyo yung mga ilog, hindi ulan ng 3 taon at kalahati. Ano nga anihin ang magsasaka natin? Wala tayong anihin. Hallelujah. See? Kaya sa panahon ng Great Tribulation, mga kapatid, kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mangarap, di ba? Dito sa panahon na yan, 3.5 years yan. Buti nga, 3.5 years lang eh. Yung iba nangangarap ng 7 years eh. Sabi ko, hallelujah. Kung pwede lang nga, half year eh. Di ba? Praise God. Yung iba, 7 years eh. Sabi ko, my goodness. See? 3 taon at kalahati yan. Praise God. Sobrang hirap niyan. Great tribulation yan. Pero ang bride, sabi niya, nasaan siya? Naroon siya sa kasalan. Kainan naman ang bride habang nag-e-enjoy ang bride sa langit. Naiintindihan niyo mga kapatid? Kaya sa panahong ito, nagtitiis tayo. Di ba? Praise God. Yung sanlibutan nagwawala. Sasabihin ko sa inyo, honestly, kung nasa sanlibutan ka ngayon, praise God, this is the most immoral age. Ito yung sobrang immoral. Kung pag-uusapan lang natin ang laman, ito ang panahon na napakasarap. Praise God. See? Imagine, elementary pa lang, di ba? High school pa lang. Praise God. Nandun na sa kalaswaan ang immorality. Praise God. See? Pati yung mga magulang normal lang. Hallelujah. Grade 4 gusto ng, di ba? Sa bansa natin, I don't know if na-implement na nila. Grade 4 gusto nang bigyan ng condom. My goodness. Ako, hindi pa nga tuli eh. Di ba? Praise God. Ano ba ako itong mga educator natin, ano bang tawag din sa mga yan? Di ba? See? Tapos yung mga news, sasabihin ng mga nanay, bago pumasok yung mga anak na babae, anak, praise God. Dala-dala mo na ba binaon mo na ba yung mga ganito, ganyan? Mga contraceptives. My goodness. See? Naging normal, di ba? Naging normal.
Praise God. Hallelujah. Ito yung panahon na yan na naging normal yan. Sabi nga natin, naging way of life. Praise God. See? Kaya nga yung mga magulang, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi makakaligtas yung anak ninyo. Praise God. Sa ganyang klaseng pamumuhay, kung walang mensahe. Naintindihan nyo? Babaksak at babaksak siya sa immorality. Because this is now, ito wala tayong magawa. Ito yung panahon na yan. Praise God. Hallelujah. Sobrang lala itong panahon natin. Kaya nga sabi ko, kung laman at laman lang, wala tayo sa Panginoon, di ba? Napakasarap sa laman. Praise God. Pero, hallelujah. Pagdating sa spiritual life, walang-wala. Baksak na baksak ito. Ito yung panahon na baksak na baksak. Di ba? Kaya nga ngayon, dito mo makikita yung mga simbahan nagsasara. Mga Protestant church, sa Europe, makatoliko man yan, o maprotestante man yan, nagsasara. Praise God. Bakit? Hallelujah. Hindi nila kaya Naintindihan niyo ako, mga kapatid, hindi nila kaya yung sigaw ng laman. Praise God. Hallelujah. Kaya pasalamat tayo, may mensahe. Hallelujah. See? So, papasok ito. Tandaan nyo. Bakit nagkakaganyan? Di ba? Yan yung mga question Di ba? Pag may dahilan, may kasagutan yan Di ba? Bakit? Di ba? See? Sabi nga propesya na rin yan. Mabubulok ang moral ng tao. Hallelujah. See? Mawiwili ang tao sa kasiyahan. Dahil ito rin ang panahon na sobrang lungkot. Kaya ang number one na, ano ba ang number one na negosyo rito? Entertainment. Diba? Praise God. See? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, maka-invento lang kayo ng isang laro na, nauuso ngayon yung mga isolationist magugulat ka. Dati hindi ka, alam nyo mga kapatid, salamat nga may ganito Pag wala kayong church, kung ang church natin darating lang kayo tapos uuwi, isolationist kayo dahil wala tayong magawa di ba? Makita niyo yung mga nangyayari ngayon. Dati, hindi ka, hindi ka makagawa ng isang activities. Basketball, di ba? Na nag-iisa ka kailangan may kasama ka. Ngayon nagbabasketball mag-isa di ba? Praise God. Kaya yung bata, pag pinabayaan mo, yung anak ko lang, yung bunso ko Sabi ko, anak, ano ba yung ginagawa mo? Sabi ko, nanonood ako nakakatuwa ito, 6 minutes lang. 6 minutes, 10 oras ka na nakaupo dyan. Hallelujah. Kahit wala ng barkada, yun lang gusto ko sabihin sa inyo. Mabubuhay ang tao ngayon na mag-isa. Kahit walang barkada. Praise God. See? Mag-aaral yan, papasok ng klase, pagbalik niyan, pag-upo niyan, mag-isa na lang yan. Iba itong panahon na to, kaya nga, praise God. Hallelujah, kaya ni-encourage ko nga kayong mga young people kayong mga magulang, dalhin niyo yung anak niyo para matutong bumarkada rito sa mga kapatiran. Sa mga anak ng mga kapatiran, kundi, hallelujah, mabubuhay mag-isa yan. Iba yung panahon na to. Hallelujah. See? Huwag niyo pababayaan yan. Sabihin niyo sa akin, Pastor, para hindi mo markada. Hindi talaga babarkada yan. Hindi na rin makikipagkaibigan yan. Praise God. Mamumuhay sa virtual reality. Puro ilusyon ang laman ng utak niyan. Praise God. Hallelujah. Yan yung mga nagaganap sa panahon natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo matyagan nyo yung nangyayari. Hallelujah.
So bago magka-rapture lahat yan, magaganap sa panahon natin yan. Mabubulok ang moral, magkakaroon ng maraming paglindol, magkakaroon tayo ng tinatawagan natin na iba't ibang mga sakuna. Praise God. See, ang tao habang tumatalino, kaya nga sabi nila, kaya raw maraming mga extremist, maraming mga terorista, di ba? Bakit? Kasi mahirap, dahil sa kahirapan, dahil sa kabobohan. Sabi ko, mga bobo ba yun? Gumagawa ng bomba? Ako nga, hindi ako marunong gumawa ng post-pro lang nga, hindi ko kayang gawin Yung bomba pa May timer pa. Bobo ba yun? Praise God. Nagpapalipad ng eroplano. Bago ka makasakay ng eroplano Mahirap daw. Mga doktor, iba engineer, iba mga chemist, mga physicist. See? Ayaw lang aminin ng mundo There is something wrong, di ba? Hindi dahil sa kahirapan. Sa Mindanao lang, makikita nyo yung mga praise God, di ba? Yung mga nangingidnap. Hallelujah. Sabi, bilyon na nga yung nakukuha pera, ayaw pa rin tumigil Praise God. Sumahin nyo lahat ng nakuha nilang mga ransom money. Ayaw pa rin tumigil. Ano kaya yun? Di ba? So it is not about money. Di ba, Brother Manny? Hallelujah. See, there is something wrong. Hallelujah. See? Praise God. Pero sabi ko nga, nakatalaga na kasi yan. Di ba? Hallelujah. See? Sabi nga ng message, dapat maging ganyan. Bakit? Para may dahilan ng Diyos. Nakita na kasi ng Diyos na magiging ganyan ang mga ugali ng tao. Nakita ng Diyos na magiging ganyan ang kalagayan natin. Di ba? Ayaw ng Diyos na manatiling ganyan. Ang moral mababa. Di ba? Praise God. Ang tao sakim. Ang mundo, ang kapaligiran natin. Praise God. Anong gagawin ng Diyos? Hallelujah. Papalitan niya yan. Pero sabi nga, hindi ang Diyos ang sisira sa atin. Ang tao ang sisira sa kapwa niya. Ang tao ang sisira sa sarili niya. Ang katalinuhan ng tao ang sisira sa sarili niya. Praise God. Hallelujah. Kaya pagdating ng Great Tribulation, praise God, I will tell you, praise God, aanin lang ng tao ang ginawa niya. Praise God. Aanihin niya yan. Hallelujah. Pero ayaw ng Diyos na kasama tayo sa anihan na yan. Di ba? Gusto ng Diyos, nanonood lang tayo, nandiyan ka sa marriage supper of the Lamb. Praise God. Magkakaroon ng Great Tribulation. 3.5 years lang naman yan. Di ba? Half week. Buti. Sabi ko, buti nga 3.5 years. Huwag na kayong mangarap ng 7 years, no? Praise God. Kasi ang pangarapin nyo, makasama tayo sa rapture. Tandaan nyo, no? Yan ang natin, rapture. Ha? Praise God. Yan ang pinaka-mission natin. Lahat tayo ma-rapture. Praise God. Hallelujah. So natalakay natin ito. Di ba? Praise God. Tapos natalakay natin itong tinatawagan nating last week. Praise God. See, after ng Great Tribulation, mamamatay na, sa tribulation, lilitaw itong dalawang propetang ito. Then ang Israel, sasali yan sa World Council of Churches. Praise God. Then ang Antichrist, magkakaroon siya ng peace covenant sa lahat. Anong ibig sabihin yun? Itigil na natin yan. Bakit? Wala na nga tayong makain, mag-aaway-aaway pa tayo. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya, paiiralin nila yan, one world government, di ba? Praise God. See? Hallelujah. Kaya sabi ko nga, hanapin nyo ang isang sistema na merong pamamahala at hindi nagbabago, at the same time, tatanggapin ang lahat. Di ba? Tatanggapin ang mga politics, tatanggapin ang bawat religion. Praise God. Tatanggapin ng komunista, tatanggapin ng demokrasya, tatanggapin ng mga Muslim, tatanggapin ng mga Buddhist, tatanggapin ng mga protestante. Hallelujah.
See? At the same time, marami siyang pera. Oh, so nakita nga natin that is the Roman Catholic Church, no? Kaya sa panahon ng Great Tribulation, praise God, tandaan nyo, hallelujah. Oh, natalakay natin, diyan mamamayagpag yung Antikristo. Oh, diyan mamamayagpag yung Antichrist. Oh, sino yan? Oh, that is the Roman Catholic Church, di ba? Praise God, they are predestined. Ang Roman Catholic Church, predestined yan na lumakas. Oh, kaya wag niyong ambisyonin na babaguhin ang Roman Catholic Church. Sabi nga ng Biblia, binigyan siya ng Diyos ng panahon para magsisi, pero hindi yan magsisisi. Diba? Hindi siya magsisisi. Praise God. Hallelujah. Oh, mamamayagpag lang siya. Kasi sa panahon na yan, pag wala kang tatak, hindi ka makakabenta, hindi ka makakabili. Hallelujah. Oh, sabi ko, para ma-implement yung mga bagay na yan, tandaan nyo mga kapatid, kailangan magkaroon ng shortage. Shortage ng pagkain, shortage ng lahat. Oh, para naman magkaroon ng shortage, kailangan merong kalamidad. Diba? Praise God. See? Kaya kahit anong tanim mo, kung hindi umuulan, anong mangyayari? Walang mangyayari. Oh, matutuyot lang. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat sa panahon na to, kokontrolin ito ng Antikristo. Oh, lilitaw yung dalawang propeta, di ba, sa bansang Israel. Hallelujah. I-rebuke sila. Praise God. For 3.5 years, hindi nila to, they were untouchable. Di ba? Pagkalipas ng 3.5 years, oh, ito yung tinalakay natin last week, mamamatay yung dalawang propeta. Hindi mamamatay, kundi papatayin nila. Oh, saan sila papatayin? Doon din sa Jerusalem. Oh, praise God. They were spiritual Sodom. Di ba? Praise God. Spiritual Egypt. Hallelujah. Di ba? Ang Egypt ay simbolo, larawan niya ng kasalanan. No? Ang Sodom, praise God, simbolo yan ng mga kabaklaan. Di ba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi makikita nyo yung nangyayari mismo sa Jerusalem. Di ba? Na kung saan nagpaparada yung mga bakla. See, pinagmamalaki nila yan. But not knowing it, they are fulfilling Scripture. See? Hallelujah. Hindi nila naintindihan yun, na fulfill nila yung Scripture. Oh, spiritual Sodom. Hindi naman Sodom and Gomorrah yung lugar ng Jerusalem eh. Di ba? But not knowing it. Again, praise God. Na-fulfill lang yung Scripture. See? Doon papatayin yung dalawang propetang yan. Hallelujah. No, kung tawain niya Sodom. Oh, praise God. See? Hallelujah. At pag pinatay siya, sabi nga, pag pinatay niya ang dalawa, oh, magpapalitan sila ng regalo. Oh, sabi ko nga, baka December 25 din, di ba? Kasi ang prophet namatay din, December 25 eh. Oh, praise God. Hallelujah. Matutuwa sila. Oh, pero after 3.5 days, di ba? Pagkalipas ang 3 araw at kalahati, isipin nyo, pababayaan nilang mabulok. Di ba? Siguro nangangamoy na yun eh. 3.5 days eh. Maliban lang kung inimbalsamo nila yun eh. Kung hindi, ang mga Hudyo hindi na naniniwala sa imbalsamo eh. Di ba? Ganon din yung mga Muslim, hindi na naniniwala sa imbalsamo. Pag namatay ka, hindi, bago lumubog yung araw, ililibing ka eh. But to show you, tandaan ninyo, praise God. See, pag gusto nilang sabihin natin, bastusin yung bangkay ng isang hindi nila ililibing yan. Praise God. See, yan ang purpose niya, kaya ihahayaan niya makita ng mga tao. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi pa nga nabubuo yung internet, may internet na sa Bible. Diba? May live streaming na. Diba? Praise God. Dati pag binabasa mo yung Biblia ganyan, at makikita ng lahat ng bansa, lahat ng wika, lahat ng tao sa buong mundo. Imagine, pag binabasa mo yung mga talatang yun, mabivisualize mo ba yun? Paano makikita ng lahat ng bansa? Di ba? Naalala ko yung mga paliwanag, paano mangyayari to? Sabi nga nung isang pastor
Parang pastor, nung ano lang yan, nung panahon ng Pentecost. Di ba? Nandoon yung lahat ng tao at pagkatapos sila'y nagsalita ng iba't ibang wika, yun. Yun ba yun? Pero sabi bansa eh. Di ba? Praise God. Ngayon, normal lang yun eh. Hallelujah. See? Kaya tama yung Biblia. Diba? Alam ng Biblia na may live streaming sa panahon na yun. Kaya kung namumuhay ka noon, hindi mo maintindihan yon. Pero kung namumuhay tayo ngayon, oo nga, ano ibig natin sabihin? Panahon natin yon. Hindi panahon nila. Kasi kung naganap sa panahon na, alam niyo mga kapatid, kung nangyari ito noong 1950s, 1960s, see, o 1970s, wala ito. Praise God. Pero kung mangyari ngayon, normal na. Di ba? Normal na lang yan. Praise God. Makikita ng buong mundo yan, nakafocus 3.5 days. They want to desecrate it. Naintindihan nyo ako mga kapatid. Hallelujah. See? Ganyan ang ginagawa nila to show disrespect to a person. Kaya pag hindi ka nilibing, di ba? Sa kanila ay ano yun? Dishonorable yun. Praise God. See? Dito may kasama pantong di ba? Isang buwan na ayaw pa ilibing Sa kanila, pag bago lumubog yung araw, kailan libing ka na. Hallelujah. Dito, lubog litaw. Hanggang nakakalimutan, may patay pala sa kapitbahay natin Yeah? Isang buwan na nakaburol. Pero ito, makikita ng buong mundo. Ito nga, sabi ko nga sa inyo papasok ng Peace Covenant, praise God, papatayin nila yung 2 propeta. Isipin nyo mga kapatid, pagkalipas ng 3 araw at kalahati, biglang bumukas yung langit, di ba? Bubukas yung langit na yan. Makakarinig ng tinig ang mga tao. Hallelujah. Sasabihin ng tinig sa langit, come up, Peter. Tama na yan. Sige na, bangon na. Gising na. See? Tapos magugulat kayong 2 propeta, biglang didilat lang tatayo. Hallelujah. Sabi ko nga, sa panahon na yan, kahit na hindi ka naniniwala, di ba? Kahit sabihin mo, ikaw yung ano ba sa mga English, skeptic o doubter o kung ano pang mga ano mo. Diba? Pag nakita mong dumilat yung 2 propetang yan, tapos hindi lang dumilat, tumayo, tapos kumaway sa'yo, hallelujah. See? Ano mangyayari? Malalaman ng bansang Israel na nagkamali siya. Praise God. At hihiwalay ang Israel. Saan siya hihiwalay? Sa WCC. Praise God. See? Puputulin niya yung Peace Covenant. Hallelujah. Then pag nakita niya na yon, alam niya na nagkamali na siya. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia. Nakarinig na ba kayo ng ganitong bagay na sa loob lang ng 1 araw ay ipinanganak ang isang bansa? See? So 1 araw lang ang kailangan ng bansang Israel to realize that they make a mistake. Praise God. Yung gagawin ng 2, sabi nga, sino yan? Si Elijah saka si Moses. Bakit si Elijah? He is a prophet to all nations. Bakit si Moses? He is a prophet to Israel. Praise God. Ipaliliwanag ng 2 ito na yung Jesus na ipinako noon 2,000 years. Yun yung misayang inaantay nila. Praise God. Hindi sila maniniwala. Then they show all the signs.
Pero tandaan nyo, sa sentro lang ang pangangaral ng dalawang yan. Praise God, sa atonement. Atonement message. Atonement message is not killing of the lamb. Praise God. Hindi na to tungkol sa salvation. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mensahe natin, this is not about salvation. Ligtas na tayo. Naintindihan nyo ako? Hindi natin pinag-uusapan ng kaligtasan dito. Ang mensahe ngayon na hindi, praise God, hindi ito para sabihin ligtas ka. No. Praise God, pinapakilala kung sino yung ipinako dahil maraming tao sa panahon ito, maraming Kristiyano sa panahon ito, hindi nila alam kung sino si Jesus. Praise God. They know a historical Jesus. Yun ang sinasabi ng message. Ang alam ng mga tao rito, a historical Jesus. May isang tao na ipinanganak nung Christmas, ipinako ng mahal na araw. Sabi niya nga, unang-unang, mali na kaagad yung kapanganakan. Paano ka tatama sa dulo? Diba? Hindi ipinanganak ng December si Jesus. Winter yon. Praise God. Kaya sabi, it must be during the springtime na kung saan nanganganak yung mga kordero. So it's between March and April. See? Then ano siya? Kaya pinakilala lang message yan eh. Di ba? Ina-identify. Praise God. Hallelujah. See? Sasabihin. Kaya pag sinabi natin atonement message, praise God. See? It is all about, hallelujah, kung sino yung ipinako. Di ba? Ano yung purpose nun? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bago kayo pumasok doon sa loob ng tabernakulo, meron yung red heifer. Pag may kasalanan ka, bubudburan ka ng abo ng pulang guya. Wiwisikan ka ng malinis na tubig. Di ba? Para mapahiwalay ka sa kasalanan mo. Then now you are ready. Ngayon, handa ka nang pumasok doon sa tabernakulo for fellowship. Praise God. Pero ang total, ang complete forgiveness, yung atonement, pagpanahon ng atonement, I think sa Yom Kippur ba yun sa ano? Praise God. See? Sa Israel. Pag dumating yung total atonement, that day, Feast of the Atonement, lahat, no? Hindi lang isa. Alam nyo, praise God, every time na may kasalanan ka, pupunta ka sa templo, praise God, wiwisikan ka ng abo ng pulang guya, wiwisikan ka ng tubig. Hallelujah. Kung this man, nagnakaw ka, pupunta ka ron, magsisisi ka, bubudburan ka ng praise God, ng abo. Nakalista lahat yung mga kasalanan mo for one whole year. Pero pagdating ng atonement, lahat ng kasalanan mo, kung 10 yan, was out yan. Totally, mabubura yan. For 1 year. That is the atonement. Kaya nga yan ang sinasabi ng message eh. Sin problem is finished. Praise God. Narito tayo sa atonement message. Na lahat ng kasalanan natin, kahit gaano kadilim yan, kahit gaano kaitim yan, hallelujah, kahit gaano karumi yan, para lang niya malalaglag sa isang drum na Clorox. Hallelujah. Kahit gaano kaitim yan, kaya sabi nga ng message, hallelujah, ito yung panahon na yan. Pag kinilala mo lang yan, if you confess, pag inamin mo lang, yun lang sinasabi ng message, aminin mo lang. Huwag nyo i-justify yung kasalanan. Pag inamin mo na kasalanan yan, para lang yan mahuhulog sa isang drum na Clorox. Hallelujah. See? Ano mangyayari doon sa tintang yon na itim? Sasama sa Clorox. Kaya yung tinta magiging Clorox. Kaya sinasabi, even your sin will count it. God will count it
impute you as your righteousness. Idadagdag niya yon. Nakatwiran mo pa. Imagine, pati kasalanan mo magiging righteousness mo if you confess it. Praise God. Hallelujah. Binabalansin natin uli, Baka mamaya sabi, gagawa kayo ng kasalanan. Sabi ni Pastor Nestor, katwiran ko daw ito, righteousness ko ito. Hallelujah. Diba? Kamote na naman tayo. Sabihin na naman, dyan sa Quiapo, kahit pala gawa ka ng kasalanan, katwiran pa rin Hallelujah. Anyway, this is recorded. Praise God. Diba? So, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Diba? Praise God. Hallelujah. If you confess it, God will count it as your righteousness. Praise God. Idadagdag sa inyo yan. Idadagdag, baga sa kung may negative, may plus, idadagdag plus 1 sa inyo yan. You confess it, plus 1. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? So, ganyan ang mensahe ng atonement. Praise God. Kaya pag sinasabi natin atonement message, it is all about, praise God. Hallelujah. Ipinakikilala yung salvation. Ipinakikilala yung nagligtas sa'yo. Pinapakilala yung Savior. Kung ano yung ginawa sa'yo, kung sino siya, at kung ano yung ginagawa niya pa. Praise God. See? Hallelujah. Not a historical Jesus, but Jesus of the present day. The I am. Kaya nga sabi niya, the I am. I am the I am. I am who I am. Present tense. Hindi niya sinabi, I was, I will, but I am. Diba? Hallelujah. Yan yung Jesus na gustong ipakilala sa atin. That is the atonement message. Praise God. Hallelujah. So ganun din ang gagawin ng dalawang propetang yan. Pag lumitaw yan, walang gagawin yung kundi ipakilala sa bansang Israel kung sino yung pinako nila. Praise God. Dahil up to now, hindi nila kilala. See, ang alam lang ng Israel na si Jesus ay propeta. They respect Him as a prophet, but not as a Messiah. Praise God. Hallelujah. Yun ang hindi nila matanggap. Kaya pagdating ng dalawang propeta, sasabihin nila, yun na yung Messiah. Hindi kami naniniwala. Then they will show the sign. Hindi pa rin sila maniniwala. Pag makita naming namatayan at muling nabuhay, maniniwala na kami. Then they will kill the two prophets. Diba? Praise God. Then biglang bumangon yung dalawa, after 3.5 days, bumangon yung dalawang propeta. Diba? Hallelujah. Pagkabangon yan, iiyak ang buong Israel. Yan ang sinabi ng Biblia. They will cry. They will break the covenant. Pag binreak na nila yung covenant, praise God. Hallelujah. Anong mangyayari? Praise God. Kukubkubin sila. Di ba? Praise God. See? Sabi nga ng Biblia, papasok na itong tinatawag nga natin third war. Kaya sabi nga nila, North Korea, ito magpapasimula ng World War III, ganito, sa Ukraine, sa ganito, pasimula ng World War III. Nakikita nyo ba? War and rumors of war. Diba? Praise God. See? Hallelujah. Tandaan nyo, ang Diyos laging nagtatrabaho yan sa tatlo. Diba? Father, Son, Holy Ghost. Diba? There are 3 witnesses in heaven. The Father, the Word, and the Spirit. There are 3 witnesses on earth. Water, blood, and Spirit. Praise God. Laging tatlo yan. Son of God, Son of Man, Son of David. Diba? Father, Son, Holy Ghost. Laging tatlo yan. Kaya nga sabi ko, pag pinresent ko yung praise God, yung image of the beast, beast that coming out of the water, beast that coming out of the land, then the image of the beast, di ba? Praise God. Hallelujah. There are 3 woe.
Ano ra yung wo? World War III. Praise, World War. Wo, praise God, signify, World War. Diba? Tapos na tayo sa World War I, tapos na tayo sa World War II, ngayon papasok na itong World War III. Saan magaganap yan? Ang pinakasentro niyan, Middle East. Di ba? Praise God. Kaya sabi ko, huwag niyong intindihin yung Syria, kung ano-ano yan. Sabi lahat magkakaroon ng World War dahil hindi mangyayari yan. Di ba? Kasi kung hindi, mabibreak yung scripture. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? So lilitaw ito, yung third woe, di ba? Praise God. Anong mangyayari dyan? Hallelujah. Sabi nga ganito, no, sa Ezekiel 39. Tandaan nyo, Ezekiel 38 and Ezekiel 39. Praise God. Nandiyan dyan yung dalawang Gog and Magog, no? Like sinasabi, magkaibang eksena yan. Yan dalawang yan. Ezekiel 39, sabi nga ganito, therefore, thou son of man, prophesy against Gog and say, thus say the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief priest of Meshach and Tubal, and I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel. No? Praise God. See, itong chapter 39 ng Ezekiel, tandaan nyo, praise God, itong si Gog, praise God, hallelujah, na prinsipe ng Magog, sabi niya, yayayain niya yung mga kasama niya at bababa sila, pupunta sila sa north part ng Israel. Praise God. See? Hallelujah. Then makita rin natin sa Book of Revelation, meron tayong tinatawag na Armageddon. Praise God. The Battle of Armageddon. Bakit tinawag yan ng Battle of Armageddon? Kasi magaganap yung gerang yan sa Megiddo. And Megiddo, praise God, kung nakita nyo ang mapa ng Israel, kung ito ang Jerusalem, ang Megiddo ay nasa taas. Hallelujah! Israel is the middle of the Middle East. Israel is the center of the world. Nasa sentro yan. Praise God. Ang sentro ng mundo ay ang bansang Israel. Ang sentro ng bansang Israel, yung Temple of God. Ang sentro ng templo, yung Ark of the Covenant. Praise God. Hallelujah. Kaya yan ang pinaka-sentrong-sentro. Hallelujah. See? Kaya dyan lulusob yan. Bababa sila saan? Sa norte, mag-iipon-ipon sila, lulusobin nila ang bansang Israel. But sabi nga sa verse 3, I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thine right hand. No? Ang Diyos ang magdidigma sa kanila. No? Praise God. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands, and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Thou shalt fall upon the open field, for I have spoke it, saith the Lord. And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles, and they shall know that I am the Lord. So will I make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name anymore. And the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One of in Israel. No? Praise God. Hallelujah. So yan yung huli. Tandaan nyo, kaya nga sabi sa Book of Daniel, war, desolation is determined. At the end, praise God, is war and desolation is determined. No? Praise God. See? Hallelujah. So, matatapos ang 70 weeks of Daniel sa gera. Hindi lang gera. Talagang mauubos. Hallelujah. See? So, dito lalabas, no? Ito yung World War III.
Praise God. Third war, Armageddon. Praise God. Diyan yung second Gog and Magog. Di ba? Kung second na yan, nasaan yung first? Di ba? Praise God. Hallelujah. Ito, sabi ko sa chapter 8 ng Ezekiel, mababasa nyo uli yung Gog and Magog. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, and chief priest of Meshach and Tubal, and prophesy against him. Thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief priest of Meshach and Tubal. Now I will turn thee back, and put hooks into thy jaw, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords, Persia, Ethiopia, Libya, with them, all of them with shield and helmet. Gomer and all his band, the house of Togarma of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Praise God. Hallelujah. So, tingnan nyo to. Sabi nga, pipihitin ng Diyos yung ilong niya. Diba? Hatakin ng Diyos. Hallelujah. See? Titingin sila. Sabi nga, praise God. I will turn thee back, verse 4, and put hooks into thy jaw. Praise God. Pipihitin ng Diyos yung mukha niya. Pagkatapos, ano raw sisilipin niya? And be thou prepare and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people. Praise God. Pipiitin ng Diyos yung mukha niya. Praise God. At pagkatapos, mapapansin niya itong bansang ito, praise God, the land that is brought back from the sword and is gathered out of many people. Di ba? Praise God. Sino yon? Anong bansa? Praise God. Sabi nga, nanabuo uli sila dahil sa espada. Di ba? Praise God. Alam natin yan yung bansang Israel. Kinuha sila sa lahat ng lahi ng tao. Di ba? Kaya nga merong Russian Jew, may European Jew, may Asian Jew. Praise God. Sa panahon ni Hitler, nabuo sila. Di ba? Pinilit ni Hitler yan. Lahat ng mga Hudyo noon, hinuli niya. Pinagpapatay niya, kaya nga meron Holocaust na tinatawag. 6 million Jew yung pinatay niya. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sa panahon naman nito, sabi nga itong si Gog, mapapansin niya yan. Sabi ng Diyos, pipihitin ko yung mukha mo. Pipihitin ko yan. At, hallelujah, mapapansin mo in the latter years. Pag sinabi natin mga kapatid, in the latter years, praise God, yan yung huling araw. Tandaan nyo, ang 1,000 taon sa tao, isang araw sa Diyos. Simula nung lilikha ng Diyos ang mundo, from Adam to Noah, 2,000 years yun, 2 days. From Noah to the cross, another 2,000 years. Praise God. 4 days. From the cross, sa ating panahon, 2,000 years, 6 days. Naintindihan nyo ako? Pag sinabing latter years ng Biblia, nangungusap yan saan? Sa 6th day. Sa ika-6 na araw. Susundan nyo ako. Sa huling panahon na ika-6 na araw, sabi niya kay Gog, pipihitin ko yung mukha mo at muli mong mapapansin ang isang bansa na ibinalik sa magitan ng tabak. Mga tao na kinuha sa iba't ibang lugar. Praise God. Sabi niya, Israel. See? Which had been always waste. Diba? Praise God. Hallelujah. Israel which have been always waste. But it is brought forth out of the nation, and they shall dwell safely all of them. Diba? Praise God. Walang Israel
Praise God. Pero binalik sila ng Diyos. Praise God. They are waste. Wala na ito. Wala sa mapa yan. 70 AD hanggang 1940s, walang Israel. Praise God. See, kaya nga sinasabi ng mga Palestino, di ba, ng Palestine, amin ito. Praise God. Bakit? Nung nawalang Israel, sila yung pumalit. Pero according to the Bible, according to the history, lupa talaga nila yan. Praise God. Hallelujah. So pinihit ng Diyos yung mukha. Sino yung si Gog? That is Russia. Praise God. Yan yung lahi ng Russian. Kaya pinamunuan niyan. Kailan naganap yan? Hallelujah. Pagkatapos ibalik ng Diyos ang bansang Israel sa Israel ng 1946, tahimik na yan, di ba? Umuunlad sila ng umuunlad. Hallelujah. Pero sabi ng Diyos kay Gog, pipihitin ko yung mukha mo, di ba? Mapapansin mo yung bansang yon na ibinalik sa magitan ng tabak, na isang bansa na dating wala, always waste. But it is brought forth out of the nation. Pero kinuha sila sa maraming bansa. Hallelujah. And they shall dwell safely, all of them. Tahimik sila. Hallelujah. Praise God. See, kailan nangyari yan? Yung first Gog and Magog, sabi nga, that is on 1967, the 6 days miracle war. Na-fulfill ito. 6 na araw lang yan, yung gerang yan. Hallelujah. Di ba? Naalala nyo, 16 na eroplano. Praise God. So sa mga young people, di ba? Ang dating supplier ng Middle East, Russia. Kaya lahat ng mga armaments sila, galing yan sa USSR. Wala pang, buo pa yung Soviet noon. Di ba? Kaya sabi niyong grupo ng Persia, hallelujah. Diba? Sabi nga Persian, Utopia, Persia, that is Middle East, Utopia, and Libya, that is Africa, Gomer and Togarma, that is Europe. Ganyan yung clout ng USSR noon. Diba? Praise God. Hallelujah. Meron siyang grupo sa Africa, na nakabig niya. Meron siyang kabig dito sa Europe, yung East Germany, Togarma, yung Gomer. Meron siyang kabig din dyan sa Middle East, Persia and Iraq. Praise God. Pag sinabing Persia sa Old Testament, that is Iraq and Iran. Di ba? Praise God. Kaya mga gamit nila nun, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Galing lahat yan sa Soviet. Kaya yung 1967 war, praise God, pinagtulong-tulungan nila yung bansang Israel. 6 na araw lang yan. Sa loob ng 6 na araw, tinalo lahat ng Israel yan. See? Pagdating na 7th araw, there is silence. Hallelujah. Tahimik na. Saan kayo nakakita ng gerang ganyan? 6 na araw lang. So that is a fulfillment. Kaya sabi ko nga sa inyo, praise God, Thou shall ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land. Thou and all thy bands and many people with thee. Thus said the Lord God, it shall also come to pass that at the same time shall things come into thine mind, and thou shalt think an evil thought. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Ganyan ang bansang Israel noon. Praise God. Kaya nung nakita yan ng Russia, hallelujah. Kung babasahin yung history, mga kapatid, sabi nga naman, nung panahon na yan ng Egypt ang pasimuno Sabi nga ng Egypt, di ba? Nung itinaboy na ng bansang Israel itong mga Muslim, alam niyo yung Muslim, ayaw makisama yan Nasundan niyo ako. Ibang reliyon nila, ang Judaismo ganun din. Praise God. Tayo lang ang pwede sa lahat Di ba?
Ang Christian, pwede sa lahat yan. Praise God. Pero ang Muslim, kaya pag natira ka sa lugar nila, praise God, napunta ka sa isang Muslim na lugar, hallelujah, ikaw yung pinakaalila nila ron. You are a slave. They will treat you as a slave. Praise God. See? Ikaw yung magtatanim, pagkatapos mong, pag namunga, sila nga ani. Ganyan ang ugali nila. Kasi sabi nga nila, sino ba ang dapat magbayad ng tax? Yung anak ba o yung mga nasa, praise God? Diba? Yan yung mga logic nila eh. Praise God. See? Ang Judaismo ganun din. Ayaw nila na may ibang kahalong relihiyon. Praise God. Kaya nung lumitaw itong bansang Israel sa Middle East, isipin nyo ang buong Middle East, Muslim country yan. Praise God. The whole Middle East. Pagkatapos merong isang tuldok na maliit. Maliit na maliit lang ang Israel sa mapa. Tapos hindi Muslim. Praise God. See? Napakarumi sa mata nila yan. Nung binabasa ko nga sabi nga ng Egypt sa mga Palestine, huwag kayong mag-alala. Yung mga terminology nila bukas sasagasaan lang namin sila. Totoo naman. Ang daming tangke ng Egypt noon. Ang lalaki. Praise God. Di ba napanood natin yung 6-day war? Di ba? Yung preparation ng Israel, binigyan sila ng Diyos ng dunong. Hallelujah. Nang magsisimula na yung gera na yan, praise God, nag-training yung bansang Israel. Kung paano tumakbo sa disyerto. Yun ang nakalimutan ng mga Egyptian dadaan sila ng disyerto. Isipin mo, pagdaan ng disyerto yung mga sundalo nila hindi nakahanda. Praise God. Di nagkanda uhaw-uhaw. Kahit naman sundalo ka kung 3 araw kang walang iniinom Di ba? Praise God. Hallelujah. 6 na araw lang yun. Tapos yun nga, hallelujah, inabandon ng bansang Israel. Hallelujah, di ba? Wala silang supply ng baril. Ang ginawa, naka-imbento sila. Kaya na-imbento yan yung mga baril na yung yung hawak nila, yung Uzi, yung Galil. Kasi ang ginawa ng mga kalaban nila, yung mga Muslim, naghukay sa lupa. Di ba? Yung Syria, yung Lebanon, naghukay yan. Yung Syria. Praise God. See? Kung mahaba yung baril mo, M16 o AK-47, na mahaba yun Sipin nyo ano lang yun? Nasa ilalim ng lupa. So, siyempre, ganyan kakipot yung darahanan mo, isang tao lang. Tapos, aantayin ka doon sa, pagliko mo ng ganun, hindi mo pwedeng yung baril mo. Kailan nakaganon. Tapos, gagano mo pa. Kaya na-invento nila yun. Praise God. Binigyan sila ng Diyos ng wisdom. Hallelujah. At nanalo sila ron. Di ba? 6 na araw lang yun. See? Praise God. Kaya nagulat yung buong mundo. Praise God. Kaya kailan naganap yun? Yan. Dito naganap yan. Kaya sabi ko, the first Gog and Magog, this is the second Gog and Magog. So matatapos lahat yan, mga kapatid, sa Third World War. Praise God. See? Bago pumasok yung tinatawag nating millennium, no? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi rito sa Scripture, behold, the day of the Lord cometh. No? Papasok na yung araw ng Panginoon. No? Tandaan ninyo, lahat ito, simula rito hanggang dito, hanggang dun sa panahon ni Adam, kung tawagin niya the day of man, araw ng tao. Praise God. Kaya lahat ng nasusunod dito, tao, programa ng tao, educational system ng tao, family system ng tao, government system ng tao. Lahat tao. Kaya narito tayo sa panahon praise God. Hallelujah. Sabi nga, pati batas ay makatao. Di ba?
Ang importante sa panahon natin ngayon, tao. Kasi this is a Laodicean age. Ito yung mga, praise God, ang panalo rito, tao. Hindi nananalo ang Diyos ngayon. Naintindihan niyo ako? Praise God. See? Kaya nga kung ano-anong mga batas ang pinapasa ng tao. Diba? Basta makatao. Hallelujah. Kaya kahit na nga lalaki sa lalaki magpakasal, babae sa babae magpakasal. See? Makatao kasi yan eh. Diba? Makita niyo yung kabulukan ng kaisipan ng tao. Praise God. Aanin daw ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae kung nagbubugbugan rin lang naman. Praise God. Mas maigi pa raw yung magsama yung lalaki sa lalaki. Ay yung mag-asawa ka lang ng may tattoo di ba? Hallelujah. Lalaki ka tapos yung asawa mo puro tattoo. Buti na lang ako nabuhay tayo na hindi pa uso tinatatuan yung babae. Praise God. Sipin nyo kung si Nanay Ingay sa si Nanay Celeste may tattoo. Hallelujah. Di ba? Sagwa. Buti hindi nga ganon. Hallelujah. Naintindihan nyo ako? Hindi nyo pwedeng kalabanin yun. You cannot say, praise, hindi ka pwede magsalita laban doon. Di ba? Pag sabi nga gano'n, pag may lumapit sa inyong lalaki, sa lalaki gusto magpakasal, pasalamat na lang tayo. Dito nga kahit papaano katoliko ito minsan matatawa ka may moral di ba? Hindi mo pwedeng ikasal yan, yung lalaki sa lalaki. Pero sa kasiranan ng, but like I say, this is the age, okay? This is Laodicean age. Puro tao ang nananalo. This is the day of man. Kaya pag sinabi natin, the day of man, the day of the Lord, this is the day of man. Lahat dito, praise God, tao ito. Educational system ng tao. Family system ng tao. Pero tandaan nyo, lahat ng ginawa ng tao, bulok na. Simulan nyo sa family system, educational system, government system. Bulok na yan. The family system, bulok na ang family system ng tao. Naintindihan nyo ako? Kaya dito sabi ko nga, praise God. Hallelujah. Iingatan ninyo yung pamilya ninyo. Praise God. The whole purpose of creation is a family. Natapos ang creation sa pamilya. Kaya kayong mga magulang, di ba? Praise God. Kaya sabi ko nga sa inyo, aside seaman kayo o pilot, praise God, you have no rights, di ba? Wala kayong karapatan para magtrabaho sa labas. Huwag kayong magtatrabaho sa abroad. Kung may asawa kayo, kung binata't dalaga kayo, okay lang yan. Pero pag nag-asawa na kayo, stick to your partner, di ba? Praise God. Hallelujah. Dito na lang kayo sa Pilipinas, di ba? Kaya maski nga yung mga presidente natin, yung mga mambabatas ano ambisyon nila? Maibalik itong OFW Di ba? Bakit? Alam kasi nila yan May mali dun There is something wrong. Philippines is for the Filipino. Naintindihan nyo? Hindi tayo para sa Amerika. Pwede tayong magbakasyon doon. Punta ka ng Italy, magbakasyon. Praise God. Pero pupunta ka rin sa ibang lugar para magtrabaho. Hallelujah. Malit kasi sweldo rito, pastor kahit naman malaki sweldo mo rin Diba? Lalaki lang ng konti yung bahay mo. Pagbalik mo rito, yung malaking bahay, ibebenta mo lang yan. Wala rin mangyayari. Back to zero. Hallelujah. Pinahirapan mo pa yung sarili mo. Dito na lang. Kaya sabi, dito lang. Praise God. Hallelujah. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Praise God. Hallelujah. Yamang ganyan, Kaya this is the day of man. Lahat dito, tao.
Ang tama rito, tao. Hindi tumatama ang Diyos dito. Oh, praise God. Pero sabi ko nga, bulok na kasi yan eh. Kaya nga sabi ko, pag hindi nyo naintindihan yung family yung sistema ng pamilya, praise God. See, mahihirapan kayo. Oh? Kaya sabi ko nga, kayong mga lalaki, kayong mga babae, itama nyo yung pwesto ninyo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Then yung mga anak nyo, pag nakita, you as an example, modelo kayo ng mga anak nyo, makikita ninyo. Di ba? Praise God. Hallelujah. Lalaking maayos yan. Praise God. See? Then pag napalaki niyo yung anak ninyo ng maayos, I will tell you, blessing yan. Pero pag hindi nyo napalaki ng matama yan, praise God, sumpa yan. Mamamatay ka na, marami ka pang gustong mangyari. Hallelujah. Say, anak, bago ko mamatay, sana magbago ka na. Diba? Hallelujah. See? Mamatay ka na lang, gusto mo pang manermon eh. Yeah? Praise God. See? Huwag tayong aabot sa ganun. Mamamatay ka na eh, dami ka pang sermon na gagawin sa anak mo. Habang buhay ka pa, di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, kayong mga magulang, kayong mga lalaki, kayo nagtatrabaho, itaguyod nyo yung pamilya ninyo para yung anak nyo may respeto. Di ba? Kasi pag hindi nyo pinakain yung anak nyo, walang respeto yan. Tandaan nyo yan. Praise God. See? Pastor, hindi mo alam yan. Anong hindi ko alam? Ako ang pinakamaraming anak dito. Praise God. Alagaan nyo yung anak nyo, magiging blessing yan. Bigay nyo lang yung mga basic needs, that's all. Sabi ko sa anak ko, I'll just give them the basic needs. No? I'm not, hindi tayo mga milyonaryo, bilyonaryo mga tao, but the basic needs. No? Hallelujah. May kakainin tayo, kahit konti, may kakainin tayo. Hallelujah. So ganun lang. Makikita ng mga anak nyo yan, na mahal nyo sila, you care for them, may concern kayo, then they will give you respect. That's all. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko, bago ko pakainin ng ibang tao, pakakainin ko muna asawa ko, mga anak ko. Tandaan ninyo yan. Praise God. Unahin nyo yung pamilya nyo. Bago kayo mamigay ng pera sa iba, bago kayo magpautang sa iba, hallelujah, tiyakin nyo muna may kinakain yung misis nyo, may kinakain yung anak nyo. Diba? Dapat ganyan. Diba, brothers? Diba? Brother Manny? Amen. See? Una nating pakakainin yung asawa natin bago yung mga, bago yung kapitbahay natin. Bago nyo tawagin yung mga anak ng kapitbahay nyo, pakainin nyo muna yung anak nyo. Praise God. See? Hallelujah. That is the scripture. That is the message. Diba? Pag maayos yung pamilya natin, titiyakin ko sa inyo, kahit anong mangyari, magunaw man yung paligid ninyo, yung pamilya nyo, intact yan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. See? This is the day of man, no? But the day of God, the day of the Lord will come. Praise God. Kaya sabi nga, behold, the day of the Lord cometh. Ano yan? That is millennium. And thy spoil shall be divided in the midst of thee. But I will gather all nations against Jerusalem to battle. Bago mag-millennium, praise God, magkakaroon ng malaking gera. That is World War III. Sasabog ang lahat ng nuclear bomb, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and the half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when He fought in the day of battle. Ngayon, praise God, Diyos mismo ang bababa at makikipagdigma. And His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem of the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst of thereof toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south.
And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Asal. Yea, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. And the Lord shall come, and all the saints with thee. So bababa ang Panginoon kasama yung mga banal, and this shall be the plague wherein the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Ito naman yung salot na ibibigay sa kanila ng Diyos. Lahat ng nakipagdigma sa Israel. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Malulusaw sila. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, at the end of war, desolation is determined. Hallelujah! No? Praise God! Sasabog ang lahat ng nuclear bomb na inimbento ng tao. Diba? Huwag kayong mag-alala sa nuclear bomb ng North Korea. Hindi pa sasabog yan. Kailan sasabog yan? At the end of the Great Tribulation. Puputok din yan. Huwag kayong mag-alala. Magagamit din yan. Magagamit at magagamit yan. Pero praise be to God, di ba? Wala tayo sa panahon na yan. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbors. And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen would round about shall be gathered together, gold, silver, and apparel in great abundance. And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, of the ass, and of all the beasts that shall be in the tents as display. Pati lahat, no? Kabayo, mga kahayupan, malulusaw, apektado lahat. No? Praise God. So, hallelujah. See, and he said, go thy way, Daniel. Gaano kahaba ito? Sabi nga kay Daniel, Daniel, umayo ka muna, for the words are closed up and is sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. No? Kaya sabi, ang masama talaga sa panahon na ito ay magpapakasama at hindi nila maintindihan itong mga nagaganap, pero ang mga pantas, maintindihan nila ito. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that make it desolate set in, there shall be 1,190 days. Blessed is he that waited and cometh to the 1,305 and 30 days. No? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko nga sa inyo, may 2 numero na binigay. Hallelujah. Pag nag-start na itong praise God, sabi nga, when the daily sacrifice shall be taken away, hallelujah, the abomination will be set in. Praise God. Ano yun? Iaangat na ng Antikristo yung kanyang sarili bilang Diyos. Diba? That Antichrist, he will be, tandaan nyo, sino yung Antikristong yan? Sabi, that is the Pope. Yung Pope na abutan sa panahon na yan, he will be Satan's Superman. Praise God. See, tatawagin niya Superman ni Satanas. Bakit? Praise God. Satan himself will incarnate. Mismo si Satanas ang papasok dun sa loob ng Papa sa Roma na yan, sa panahon na yan. Praise God. Yan bang Papa sa Roma, Pastor? Hindi ko alam. Basta pag dumating yung panahon na yan, yung Papa sa Roma mismo. Hallelujah. Kung hindi man yan, basta yung nakaupo sa panahon na yan. Praise God. See? Bakit? Bakit mapupunta si Satanas dito? Makikita natin mamaya bakit. Hallelujah. Praise God. Si Satanas mismo yon. Hallelujah. See? Posible ba yon? Posible. Di ba kung naniniwala kang na ang Diyos ay nakakapanahan sa puso natin? Ang problema lang kay Satanas, hindi niya kaya yung sabay-sabay.
Naintindihan niyo ako? Isa-isa lang. Ang Diyos, kaya niyang sabay-sabay. Kaya ng Diyos na paghiwa-hiwalayin ang kanyang espiritu at bigyan ka ng kapiranggot. Si Satanas hindi. Kaya solid na solid yun. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya itong tinatawag nga nating World War III, sandali lang ito. How many days? 75 days. Praise God. Hallelujah. So blessed is that waited that cometh to the 1,365 and 30 days. 1,335 days. Pag minus mo tong Great Tribulation na 3.5 years, 1,260 days, ang makukuha mo yung 75 days. No? Kaya we approach that 75 days. No? Kaya nakuha natin yung 75 days. No? Tandaan nyo mga kapatid, kada magkakaroon ng pagpapalit ng dispensation, may maikling panahon. Meron tayo, praise God, meron tayong little season, meron tayong 75 days. No? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga, 75 days lang yan. Pag nag-resurrect itong dalawang propeta, pinatay ito, after 3.5 days, magre-resurrect, then papasok agad itong tinatawag na nating Third World War. Praise God. Second Gog and Magog. Sa dulo nito, dito, praise God, sa dulo ng gera, mauhulog lahat ng bomba. Pagkatapos, bababa ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ganito, but as they come against the city to destroy it, there will appear in the heavens a sign of the coming of the Son of Man with his mighty armies to destroy them who had been destroying the earth. With the enemy repulsed, Jesus then comes and represent himself to the 144,000. Praise God. See? So pagbaba ng nilusob nila yung Israel, di ba? Nilusob nila yan. Praise God. Pagdating ng 75 days, imagine, sabi, makakapasok sila sa Jerusalem. Hallelujah. Di ba? Anong pinag-aawayan ngayon sa Middle East? Bakit hindi matuloy-tuloy yung peace covenant ng Israel sa Palestine? Jerusalem. Praise God. Mga kapatid, alam ng mga Muslim, hindi ibibigay ng Israel ang Jerusalem. Kaya nagseset sila ng isang kondisyon na imposible. Nasundan niyo ako? Isang kondisyon na imposible na ang alam nila ang Israel handang makipagdigma, ang Israel handang mamatay, handang mabura sa mapa. Nasundan niyo ako? Praise God. See, wag lang mahati ang Jerusalem. Alam nila yan. Kaya nga imposible yun eh. Kaya sabi nga natin, peace covenant na gusto nila, it's so impossible. Kaya nga pag dinidescribe nga ng mga Hudyo, sabi niya, parang sinasabi mo, parang humihiling ka sa isda, di ba, na maglakad sa lupa. Praise God. So isa lang ibig sabihin nun, that's impossible. Di ba? Parang sinasabi mong, praise God, paano mabubuhay yung isda sa lupa? Kaya that peace covenant. Kaya naintindihan nyo kung kumilos ang bansang Israel, huwag kayong magtayo ng mga bahay dito. Tayo lang sila ng tayo. Kasi alam nila, useless yun eh. Praise God. Naintindihan nyo ako? Praise God. Hallelujah. Pero sa dulo nun, sa dulo ng 75 days, hallelujah, babagsak ang lahat ng nuclear bomb, pero bababa rin ng Panginoon. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi nga rito, bababa rito yung Panginoon sa millennium, no? Hallelujah. Kaya bago pumasok ang millennium, 75 days, meron tayong world war, mahuhulog lahat ng bomba rito. Praise God. Lahat ng nuclear bomb. Then papasok tayo sa millennium. No? Praise God. Hallelujah. Sinamarize ko lang, but then we will continue. Can we all stand up? Hallelujah. Tutuloy natin after this break. Praise God. Hallelujah. Then, kung may oras pa, then papasok tayo sa konting question and answer. Kaya yung mga may question,
I want to give way dahil after this, medyo magtatagal po tayo, no? Patungo kami this coming Thursday, patungo kami na Sister Pat sa Finland. Praise God. Then inaasahan din ng mga kapatiran natin doon sa lugar na yon hanggang sa Norway. Ma-update po sila doon sa mga nagaganap dito sa Southeast Asia, sa Asia. Praise God. Sabi nga, may hiling sila na makagawa ng report, no? Praise God. Hallelujah. And praise be to God, no? Pag-pray nyo rin ako, maging blessing po tayo sa lugar na yan, dahil yan po rin ang inaasahan nila, marinig yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos dito sa Asia. Doon kasi medyo tahimik eh. Wala kang marinig na mga testimony. Pero salamat sa Panginoon na dito mainit pa din. Di ba? At ganun din, yung ulit trip natin sa Pakistan. Sabi nga ni Brother George, kilala mo si Brother George Quinn, di ba? Sabi niya, Brother Nestor, I think you are the holder of the longest preaching. Dahil ginawa natin sa Pakistan. Simula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Kaya pag uwi ko nga rito, sabi ko nga sa inyo ngayon ko lang naranasan, pati yung panunaw mo, ayaw nang magtunaw. Wala na talagang lakas. Kaya halos 1 linggo bago tayo nakarecover. But praise be to God, di ba? Sabi ko, salamat lang, nagagamit tayo ng Diyos. Praise God. Kaya sabi ko, I love this church. I really natutuwa ako sa church natin. Dahil nga dito, mga kapatiran, they like to listen to the Word of God. Praise God. Kaya nga, minsan hindi nyo nga alam sabi ko nga sa inyo minsan hindi nyo naintindihan yung blessing ng Diyos sa inyo, yung privilege. Kaya doon, nung natapos ako ng service ng umaga, di ba, sabi ko nga sa mga kapatid, kain muna kayo. Walang umaalis talaga. Nakatingin lang sa akin. Sabi ko, lakad-lakad na ako sa stage, tapos na Tapos sa service, sabi ko sa pastor, sabihin mo sa mga tao, kumain muna. Mamaya na ako bumalik, kain muna ako. Lagad ako. Ayaw umalis. Talagang, yung mga pastor, yung interpreter, si Pastor Shabazz, si Brother Jabran, lagad na rin sila, tayo-tayo. Lapit sa akin si Pastor Shabazz, sabi, ayaw umalis yung mga tao. Sabi ko, matagal yung service. Mahaba itong subject natin. Nag-uusap kami, nandiyan yung mga tao. Matagal, pakainin mo muna. Kahit 30 minutes, bumalik. Basta makakain lang ako. Sabi niya, they do not want to go. But the service, kako, matagal ito. Aabutin tayo ng 3 oras. May interpreter pa, kako. Paabutin tayo 5 oras. Sabi ko, I promise you, kinuha ko yung mic, sabi ko, I will finish the subject, sabi ko. Don't worry, I will finish it. Huwag kayong mag-alala. Pero ayaw talaga. See? Yung subject nga ng Mark of the Beast. Kaya sabi ko nga, kayo, tinutulugan nyo lang ako. Ayaw umalis yung mga tao. Nakangiti lang sa akin, sabi ko, you go. Eat first, eat. Ayaw. Wala akong magawa, mga kapatid. Inihingal pa ako noon. Sabi ko, sige, balik tayo. Tawag ko interpreter. Start uli.
Umabot kami ng, matapos kami, 5:00 pasado na. Kaya nga ang tayo ko sa pulpito, ganito na eh. Hawak-hawak ko yung mic, ganito. Pagka-interpret, ganito na. Ay ko lang naranasan, sobrang pagod. Wala naman akong magawa dahil yung mga tao, walang natutulog. Lahat talaga nakikinig. Sabi ko sa church namin, paulit-ulit lang nga yan Memoryado na nga ng mga kapatiran Kaya, salamat sa Panginoon, di ba? Pinagpala tayong ganito. But sometimes, sabi ko nga, hindi lang natin ma-appreciate. Pero pasalamat kayo sa Panginoon. Sama nyo lang din ako sa prayer. Praise God. Biglaan kasi ito dahil ngayon pag-apply ng visa supposed to be nung May 1 pa kami umalis. Pero mahaba yung nangyaring problema. Pumunta pa akong Pakistan, nakabalik. Kaya nakakatuwa rin. 3 araw lang pinrasis nila yung visa namin. Praise God. So, pray for me. Maging blessing din tayo sa mga kapatiran sa Europe. So, yung ruta namin sa Norway, sa Finland, sa Netherlands, saka sa Germany. Praise God. Hallelujah. Sumawit tayo minsan pa. The end time. I-refresh natin ito sarili natin. Maganda kasing nare-refresh natin Alam nyo, nasa huling panahon tayo. Amen?